nyo si Secretary John Vic Rimulyo mula sa DILG. Ano yung mensahe niyo sa kanya kung gusto niya makipag-usap ng harapan? Kung gusto mo makipag-usap, John Vic Rimulyo ng harapan sa taong bayan, bumaba ka dyan sa pwesto at explain mo sa taong bayan na ang amo mong bangag ay hindi bangag at hindi maniniwala ang taong bayan dyan, John Vic Rimulyo. Kung hindi siya magpapadrug test, kailangan yung magpadrug test, hindi lang ang amo mo kung hindi pati ikaw. Kung uputi na ang buhok mo, wala ka pa rin utak. So gusto niyo 21. Mapapansin nyo, ayan. Ang tanong, nagsasawa na ba ang mga tao para ipaglaban kung anong gusto nila ipaglaban? Kasi totoo naman eh, ang tagal na natin ito ginagawa, pero parang hindi tayo pinapakinggan. Ano masasabi nyo? Tutuloy pa ba natin itong laban na to? Tutuloy natin yung laban. Ano bang sinisigaw nyo? Marcos resign! Marcos resign! Ayan. Ang sinisigaw nila ay Marcos resign. Pero ang tanong, magre-resign ba si Marcos? Dahil 2 taon na lang malapit na Kasi pag nag-resign siya, edi parang inamin niya yung mga kasalanan, di ba? Pero ewan ko. Delikatesa na, delikatesa. Ha? Delikatesa. Delikadesa na lang, no? Oo. Delikadesa na lang para lang sa lahat na nasalanta ng bagyo, ng baha, Na korupsyon. ng korupsyon. Ayan. Diba kung hindi si VP Sara? Automatic yan, si VP Sara ang pumabalik sa kanya. At yan ay ayaw ng mga dilawan na mangyari na si VP Sara ang naupo na presidente. Pero hindi nila alam na sila ang gumawa sa batas na yan na pag lumawa ang isang presidente ay ang vice president ang susunod. Tapos ngayon, ipagsisigawan ng mga kaliwan na pati si Sara ay mag-resign. Bakit? Alam nila na mapuputol ang mga sungay nila pag si VP Sara ang naupo. Wala ni isa na ang pwedeng mangungurakot. Nasa harap nyo si Secretary John Vic Rimulyo mula sa DILG. Ano yung mensahe niyo sa kanya kung gusto niya makipag-usap ng harapan? Kung gusto mo makipag-usap, John Vic Rimulyo ng harapan sa taong bayan, bumaba ka dyan sa pwesto at explain mo sa taong bayan na ang amo mong bangag ay hindi bangag at hindi maniniwala ang taong bayan dyan, John Vic Rimulyo. Kung hindi siya magpapadrug test, kailangan yung magpadrug test, hindi lang ang amo mo kung hindi pati ikaw. Kung uputi na ang buhok mo, wala ka pa rin utak. So gusto niyo sundin yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na magkatolical Yes. si Pangulo. Bakit? Kung gusto nila na ang taong bayan ay maniwala pa sa kanila, kailangan nilang gawin yon para maipakita taong bayan na totoo na ang binibintang sa kanila ay hindi totoo. Nagsasagawa na yung ICI ng investigasyon sa maanyumalyang flood control. Hindi. Ano Okay, taong bayan, walang paniniwala sa ICI. Bakit? Ang ICI, ginagawa nila ngayon ng state witness si Martin Romualdez, na alam naman natin na si Martin Romualdez ay isang malaking magnanakaw at ang ICI ay isang bayad na departamento ni Bongbong Marcos na hindi maglalabas ng katotohanan. Naniniwala ba kayo na hanggang Pasko meron pang makukulong, madadagdagan pa? Sunod-sunod na yan at ang pangarap ng taong bayan ay si Bongbong Marcos ang makukulong pati si John Vic Rimulyo. So sila ba yung sinasabi niyong malaking isda? Yes, si Bongbong Marcos ay isang malaking balye ng pating na napakalaki ng mga sungay. Siya yung ulo ng mga pagdalag sa ating bansa. Alam nyo, kaya ko sinasabi na si Bongbong Marcos ang pinakaulo ng mga kurakot. Kaya ko sinasabi na si Bongbong Marcos ay isa sa pinakaulo ng kurakot dahil siya ang umaaproba sa lahat ng project at sa lahat ng budget. Si Bongbong Marcos ang pumipirmahan yan bago mapunta doon sa Senado ng mga kurakot. May mga sinabi si Zaldico na kasabwat ang Pangulo. Ito ba dapat paniwalaan ng Yes, taong bayan? dapat natin paniwalaan dahil si Zaldico ay isa sa mga kurakot at nagnako sa kutapera ng bayan. Ngayon, si Zaldico lamang ang makakapagturo kung sino ang mga kasabwat at sino ang leader nila sa mga pagnanakaw. At tinulyan mismo doon, si Bongbong Marcos ay sangkot sa pagnanakaw sa ating pera. So yung panawagan nyo ngayon, bumabasa pa sa Yes, yan ang panawagan namin. Kung hindi makapalang pagmumukha mo Bongbong Marcos, bumaba ka na sa pwesto dahil buong sambayan ng Pilipino ang nagsisigaw ng Marcos resign, kaya dapat ka na bumaba sa pwesto mo. Yan, kung gusto mo na mahal mo ang taong bayan at mapaganda ang ating bansa, mas mainam na bumaba ka sa pwesto para maging peaceful ang ating bansa. Dahil nakakaya sa lahat ng mga Pilipino at nakakaya sa ibang bansa na ang ating bansa ngayon ay kurakot at ang namumuno sa atin ay wala sa tamang pag-iisip. Ito bang ano nyo, ginagawang rally, protest rally dito sa Recto? Masusundan pa ba ito? Yes,
Masusundan ko hanggat hindi bumababa at napapakulong ang mga politikong sangkot sa anomalya. Pero hindi naman magagaya na nangyari sa September 21 protest rally na nagkaroon ng So, hindi natin yun gagayahin, pero hindi natin sila mapipigilan kung kaya gagawin nila yun dahil sa tagal-tagal ng panawagan natin na bigyan ng hustisya at karapatan at naikulong, mapanagot ang mga politiko hanggang ngayon wala pa rin kami nakikita. Kaya kung meron man sa mga grupo o political organization ang gumawa po nun, hindi namin masisisi. Dahil yun ay galit nila at dapat lamang yan sa mga politikong magnanakaw. salamat sir. Wala ako sa Mindanao, kaya kung ang pares niya kalugin ko yung job kayo ng NBI. Ganun dyan, may Krimulya! Ipakita si Jan Krimulya andun! Jan Krimulya andun, ipakita nyo! Wala, nantakan mo na. Hindi po pwede makipag-usap sa isang tungta na ulol. Hindi siya bumababa. Kung gusto niya makipag-usap, dito siya bumaba. Kung gusto niya, magsuntukan pa kami. Yan ang Mindanao. Salamat po, salamat po. Maraming salamat. Palaban! Maraming salamat. Mabuhay tayo ng mga Pilipino! So guys, ito po yung kalagayan ngayon sa Mendiola, no? Ayan po. So nadami na pong kapulisan at may mga harang na din na mga may nakaharang na container van. Wala, ba't may mga nakahubad doon? Kulay orange. Ayan mga kababayan. Malacanang. Pero at the same time, hindi rin siya ganun kalaking rally katulad yung September 21. Mapapansin nyo, ayan, ang tanong, nagsasawa na ba ang mga tao para ipaglaban kung anong gusto nila ipaglaban? Kasi totoo naman ang tagal na natin ito ginagawa, pero parang hindi tayo pinapakinggan. Ano masasabi nyo? Tutuloy pa ba natin itong laban na to? Tutuloy natin ang laban. Ano bang sinisigaw nyo? Marcos resign! Marcos resign! Ayan. Ang sinisigaw nila ay Marcos resign. Pero ang tanong, magre-resign ba si Marcos? Dahil 2 taon na lang malapit na Kasi pag nag-resign siya, edi parang inamin niya yung mga kasalanan, di ba? Pero ewan ko. Delikatesa na, delikatesa. Ha? Delikatesa. Delikadesa na lang, no? Oo. Delikadesa na lang para lang sa lahat na nasalanta ng bagyo, ng baha, ng korupsyon. ng korupsyon. Ayan. Ayan, sinana. Ayan, si Kiko Matos, mga kabayan, nagbibigay po kasama natin. Kasama po natin, DJS yan. Hey, sir! May kasalanan sila. Kinakainig mo na naman ko sa isang Inday Sara. Kakalmahin kayo! Pati kung sino mga nagpadyan, pati yung mga pamilya, kakalmahin kayo! Gabaan mo! Tara na. Baba, sino sama Nasaan na yung live ko? Wala live ko eh. Nasaan yung cellphone? Ay, hindi ko alam. Eh,
Salamat kay Tito. DDS ba, DDS? DDS? Tao lang po. Tao lang. Concerned citizen. Yes. Ayan. Pero DDS. Ha? DDS. Tao lang po. Tao lang. Okay. Ayun po. So, ito po ang update natin ngayon sa Menjola. Maraming salamat. Salamat.